Hello everybody and welcome back to my channel. Wala lang. Siyempre, today is November and siyempre, tayo ay mag-inventory. So, yan. Ang tawag dito is friendship inventory. Ang tawag doon yung mga year na naging kaibigan mo, within year na naging matagal ang iyong relationship, tama ba sinabi ko? Nakasama at katawagan mo sa buong 1 year mo. And gusto ko lang mag-inventory at mga natirang friendship natin sa friendship list natin. Okay? Before that, like, share, and subscribe sa ating subscriber, sa ating channel. Oh, diba? Hindi na ako marunong. After 2 to 3 months, hindi ako nagbablog. Ganyan talaga pagka busy-busyhan ka. And, dahil ko sinabi. And before we start sa ating friendship inventory, like, share, and subscribe, and pakipindot na rin ang notification bell para sa ating mga new vlogs, and let's go! Ay, sana hindi ako kulamin ng mga sabihin kong mga kaibigan. Dahil hindi lang naman for the sake of them, ay sasabihin ko sila or expose ko sila dito. And of course, because of that, ulit ako, diba? And because of that, sabihin natin yung mga good side nila na gustuhan ko, and hindi huwag tayo mambola, diba? First on my friendship list for today, and syempre hindi nyo sila makikilala yung mga yung mga friendship ko na to, hindi alam ko, hindi nyo siya kilala. First na friendship natin na nakatuwa, diba? Is walang iba kundi si Ani. Ayan, si Ani Hanasaka. O yan, si Madam Ani, na dati ko, ngayon, hanggang ngayon pala, dati at hanggang ngayon ay kaibigan ko pa rin siya. 10 years ago na kaibigan ko pa rin siya. Simula nang pumasok ako at nung bata pa ako, bata pa naman din ako ngayon. Ngayon, bata pa rin naman ako, diba? Friendship ko pa rin yan si Ani because she is very mabait. Maintindihan ka talaga. Hindi ko siya binubola. Baka sabihin nito, binubola ko siya, okay? Hindi ko siya binubola. Okay, bata pa lang ako, naging kaibigan ko na si Ani. Mga 30s pa lang ako na. Bata pa yun para sa akin. Naka 46 na ako ngayon. And hanggang ngayon, kasama ko siya. Nagtatrabaho kami sa club. Oh, diba? Siya ang aking mama doon. Si Ani Hanasaka. Okay. Yay! Isa sa friends list ko yun, oh. Si Ani, ha? Okay. Our second kaibigan for this year ay walang iba kundi si Pang Kusada. Si Pang Kusada is matagal na kami naging magkaibigan yan. Matagal din kami hindi nag-usap niyan. Pero kahit hindi kami nag-usap ni Pang, ang masasabi ko lang niya, Pang Kusada ang pangalan niya, o ano niya siya, kung pwede lang pakisubscribe niyo siya sa kanyang reels sa Facebook, Pang Kusada. Okay, lagi niya inaawit sa akin. Anyways, si Pang Kusada is matagal ko na rin niyang kaibigan. 20s pa lang ako, kaibigan ko na tong batang to. Kaya siya ay 19 lang noon. 19 lang siguro ako. 20s ako, 19 lang siya. Ayun ang feeling niya. Si Pang Kusada ay isa sa mga mababait kong kaibigan niyan. Na pag ikaw ay nakipagbardagulan sa kanyang tawa-tawa kayo, joking kayo, magjo-joke kayo, nakikisakay talaga siya. Kahit sasabihin mo, tapos na ang handaan, pwede ka na magbalot, hindi yan napipikon. Hindi siya pikon. Si Pang Kusada. Okay? So, isa sa mga friendship, kasama sa friendship list ko yan si Pang Kusada. Pang Kusada! Oh, yan na. Big shout out. Si Pang Kusada is a very, very totoong tao for me. And kasama siya sa friends list ko. Okay, our third sa ating friendship list ay inuubo ako. Isa sa friendship list natin ay si Midet. Ang mga apelyido ni Ate Midet. Sa Ate Midet Supukado. Sa Ate Midet, kahit saan ka, kahit saan ako pala, may ginagawa, talagang nag-aano siya. Ang tawag dito, pinupush niya rin ako. Ang pinupush is, sige, ako sa'yo, sasakay ako sa'yo, ganyan yan siya.
kahit anong pinagagawa ka katarantaduhan sa buhay ko, nandiyan si Midet. Alam niyo ba si Midet is, ano siya, very sexy. Ayan, very sexy. Talagang, ano siya, very first sa kanya yung, pero unang-una sa kanya, ang pagiging maganda ang health. Ayan, lagi niya ako. Kasama ko sa trabaho si Midet Supocado. Kasama siya sa trabaho, and araw-araw kami magkausap. Araw-araw kami nagbobolahan. Araw-araw kami nagpapalitan ng mga obento namin, yung mga ulam-ulam namin. And paggabi nga lang hindi ako kumakain, kaya babaunan ko lang siya ng obento. Tuwan-tuwa na siya niyan. Si Midet ay napaka, ano yan, maritesing. Ganyan, maritesing yan. And nagmamaritesing kami sometimes, so hindi pa kami magkasama sa trabaho 2 oras. Magmamaritesing lang kami niyan. And it's nice to have may kasama kang tao na nagmamaritesing, pero kayong dalawa lang nag-uusap, diba? At least naging happy kayo sa mga pagmamaritesing nyo. Ganyan. And I'm happy to masabi sa inyo na isa si Ate Midet sa aking friendship list na hindi ko siya pwedeng burahin sa aking friendship. O, diba? Kasi kasama ko pa eh. Pag hindi ko nakasama, pwede mo na siyang burahin. Joke lang. And our next kaibigan ay si Margie Torres. Ayan. Si Margie Torres, hindi kami niyan monthly nag-uusap. Si Margie Torres ay bully. Okay? Kasabihan kanya, hindi yan para bula-bulahin kanya. Real talk siya. Pag sinabi niya ang taba-taba mo, ang pangit mo, sasabihin ka talaga niyan. Pero ano yun niya, ibig sabihin nun, hindi kanya binubola. Yun talaga yung totoong kaibigan mo na hindi siya nagko-cute scout sa'yo. I mean, hindi naman nagko-cute scout, hindi naman talaga bubulihin ka, hindi naman. May mga magaganda rin naman siya sinasabi, pero kunti lang yun. Ilan-ilan lang yun. Pero mas more siya sa mga pabubuli sa akin. Dahil gusto niya yan, exercising niya yan. Gusto niya yung nabubuli niya ako. Happy siya doon. Pero Margie Torres is a very great person I've ever met. Tama yan, English. Siya lang yung kaibigan na hindi kayo iwan sa area. Ayan. Kakausapin ka niya ang kulit-kulit niyan. Penging egg pie, ganyan. Basta ganyan siya. Pero mabait siya. May times lang na mabait siya. Pero mas marami yung time na hindi siya mabait. Pero I like Margie Torres. Thank you very much for being a friendship for almost 2 decades. 2 decades na tayo, be. 2 decades na nga pa. 3 decades na lang nga yan eh. Kasi ang feeling niya is 30s pa lang siya. Hindi niya alam magsisikwenta na rin siya. And Margie Torres, thank you for being friendship. And our next friendship is Jaren. Okay, ang mga nakakausap ko lately ay itong taong to. Si Madam Musa. Okay. Madam Musa is one of my friend na masasabi mo na nakilala ko sa Sukmid. Isasabi sa akin Sukmid. Hindi ako sanay. Diba? Okay, Madam Musa is one of my friend na... Kasi paras kami nasa Japan. May reality kami pag nag-uusap kami. And kahit na ang bunganga niyan ay bungangera yan. Pag kami ay nag-uusap, hindi siya ganyan. Talagang heart to heart kami pag-usap niyan. And alam niya yung nangyayari sa buhay ko at nangyayari sa buhay niya. Diba? Kasi yun ang reality ng Japan life. Thank you for being friend, Madam Musa. Perfect yan. And huwag tayong magsawa sa pagiging maritesing nating dalawa sa isa't isa lang. Friendship list I see si Auntie. Si Auntie Tausug. Oh, yan. Nakilala ko din siya sa ating Sukmid. Tausug sa Sukmid tala. Nakilala ko rin siya sa YouTube channel. Sa YouTube natin. At naintindihan ko yung atake niya rin sa buhay. And napaka matulungin tong taong to. Ewan ko bakit gano'n na lang pagiging matulungin niya. Kung matulungin ako, mas doble ang matulungin mo. Triple pa, quadruplets pa. Quadruplets, tama ba yung sinabi ko?
o kahit 4 na times pa na kabaitan na pagtulong sa kapwa ginagawa nito niya. At hindi alam ng iba yun. Ang alam lang naman kasi nila is bungangera si Tauson. Pero kapag naisip mo yung pagiging mabuti niya talaga sa tao, mabait talaga. Mabait talaga, hindi masabi. Mabait talaga si Ante. Sa totoo lang. And it's nice to have a friend like you. Kahit hindi tayo nag-uusap. Kahit hindi tayo masyadong maraming usap. Alam mo na ang nararamdaman ko about you. And alam ko rin ang nararamdaman mo about me. Namabay yan. Okay. Kasama ka sa aking friendship list, Madam tuloy. Auntie Tauson. Okay. Thank you for being friendship. Itong taon na to. Friendship. Sana next year ulit, magkaibigan pa rin ulit tayo. Okay. And our friendship next naman ay si Melanie Can. Ayan. Nowadays, di kami nag-uusap masyado ni Melanie Can. Diba? Pero, alam ko kasi na busy yan. Kaya hindi ako magulo dyan. Ayoko nang ginugulo ang buhay ni Can, lalo na at siya ay busy sa kanyang pagpapayat, sa kanyang anak, sa asawa. Dahil ngayon niya lang magagawa yung mga time na yon na maging busy sa pamilya niya dahil ang tagal niya ding nabuhos ang kanyang oras sa pagiging YouTuber, magiging live streamer niya. And nakilala ko si Can last year. Naging close kami last year and hindi siya nagbago. Ganun na ganun pa rin siya. At kung ano yung binubuka ng bunganga niya, yun na talaga siya. No more, no less. Yun na talaga siya. Kung ano yung sinasabi niya, yun na siya. Kung sweet siya, yun na talaga siya. Hindi siya nagbabalat kayo, yun na talaga si Can. Kung galit siya. Ganun siya talaga. And thank you for being friends. And I'm here for being ate for you. Oh, diba? Yung pagiging ate ko sa'yo, sana ay naintindihan mo yung mga ang aking mga sinasabi about pagiging tao. Ayop ka ba? Yung pagiging maturity, yan. Sana ay magtagal pa rin ang ating friendship. Melanie Can, thank you for being friendship within a year. Tama ba yung nag-i-English ka? Kaya ako nag-i-English eh. Baka makita nila na magaling ako mag-English. Okay, next naman natin ay Jeren. Ang mga tao sa lifers. Ang mga tao na naging close ko, 6 months pa lang naman kami doon sa group namin. At saka yung mga lifers. Thank you for being with me within 1 year. Thank you very much. Hindi ako nagpapaalam mo. Iba naman kayo. Busy lang ako. And thank you for broughting me here. And thank you for mga subscribing with here. Maraming salamat sa inyo lifers. And thank you sa inyong nanay at bahagi kayo sa akin. Thank you for subscribing me. And thank you for loving me. And pasensya na kayo sa ating mga diba? Yung mga pa-share, konti-konti lang, pero mula sa puso ko yun, diba? Sayking yung mga nowadays, 25 pesos lang tayo. Siyempre, kailangan nating mag-ipon for the future, diba? Kailangan mag-share tayo, yung sakto lang sa atin. Huwag tayong maging, baka sabihin nila, is maraman tayo. Sakto lang, 25, diba? Okay na yun, diba? Maging happy natin sa 25 pesos, kung palagi naman, diba? And kidding aside, maraming salamat po sa inyo. And I hope na maging happy tayo this na susunod na 2024. O, diba? Malapit na 2024. And sana yung mga bad, maaga tong pinagsasabi ko, diba? Pero malapit na kasi ang December. Kung ano man yung nararamdaman nyo at ang mga naiwan nating sakit sa puso natin, iwan na natin yan sa 2023 year at maging manigong bagong taon. Maging happy tayo sa susunod na taon natin. Yung mga taong hindi na sa atin naging maganda ang pagtrato,
at hindi naging maganda sa atin sa pagiging pagkakaibigan natin, pwede natin silang pwede tayong mag-unfriend. Kung gusto niyo lang Pero kasi hindi ako mahilig mag-unfriend. Unfollow pwede. Kung ayaw ko talaga makita yung isang tao. Pwede niyo silang i-unfollow para hindi kayo ma-stress. Okay? Huwag kayo makipag-away. Okay? Ilo ba sabi ko? Maging mabuti tayong tao. Okay? Be a good person next year. Parang hindi naman tayo good person this year. Yun lang, wala akong sona, and kung ano man po yung taong inagrabyado ako, okay lang sa akin. Pero hindi na ako magpapaagrabyado. Okay? And yung mga taong sinaktan ako, pinapatawad ko na kayo. Okay? Huwag niyong isipin na galing sa puso yun. Pero kung galing man sa bunganga ko yun, na nagsabi ako na pinapatawad ko na kayo, at least nanggaling na sa bunganga ko yun. Okay na yan. Pero, kung ano po yung ginawa nyo sa aking mali, di ba? At ng panahon, maiisip nyo rin yun na bakit ko ba ginawa ng malitong taong to? Wala naman akong ginawa sa kanya. Di ba? Yun lang yun. And, enjoy your day. Sana ay nakapulot kayo sa akin ng mga pointers kung paano makipagkaibigan sa mga tao. Para hindi kayo masasaktan. May binigay ba ako? Wala, sinabi ko lang kung ano yung gusto ko sa friendship. Tumalasik. Yung friendship list ko. Anyway, happy day. Happy next year. Happy next year. And life must go on. And I love you all. Bye!